Hello mga bata! Ang asignatura natin ngayon ay Mathematics 3 Quarter 1. Tayo ay nasa Week A. At ang pamagat ng ating pag-uusapan at pag-aaralin ngayon ay ang paksa 1, pagbabawas gamit ang isip. Sa mga nakaraang baitang, natutunan mo ang pagbabawas gamit ang isip lamang. Ngayong taon, ipagpatuloy mo upang maging matalas pa ang iyong isip sa pagbabawas. Ang layunin natin sa aralin ito ay inaasahang makapagbabawas gamit ang isip lang sa bilang na may 1 hanggang 2 digit. Subukan nga natin ang pagsasanay na ito. Ibigay ang sagot gamit ang isip lamang. 35 minus 12 ay 13. 48 minus 42 ay 6. 123 minus 23 ay 100. 251 minus 150 ay 101. 98 minus 73 ay 25. Sa gawain sa pagkatuto bilang 1, ibawas ang numero gamit ang isip lamang. Isulat mo ang sagot sa iyong kwaderno. Number 1, 26 minus 6 ay 20. Number 2, 19 minus 8 ay 11. At sa number 3, 58 minus 21 ay 37. Sa number 4, 89 minus 66 ay 23. At 46 minus 24 ay 22. Tingnan ang mabilis na paraan sa pagbabawas kung mayroong pagpapangkatan. Halimbawa, 54 minus 27 equals n. Una o number 1, gawin ang subtrahen na multiples of 10 o i-round off sa pinakamalapit na sampuan. 54 minus 27, ang 27 na subtrahen ay magiging 30 kapag ni-round off natin ito at gawing multiples of 10. Pangalawa, kunin ang pagkakaiba mula sa eksakto at round off na subtrahen. Idagdag ito sa digit ng minuend sa isahan. Katulad nito, 54 minus 27 ay dahil ang 27 naging 30, ibig sabihin dinagdagan natin siya ng 3 o 3. Kaya ang ating minuend na 54 magiging 54 plus 3 ay 57. Kaya pag binawas natin ang 54 minus 30. Number 3, pagkatapos gawin ang sumusunod na hakbang, sundin ang pagbabawas. Katulad ng halimbawa sa kanan. 54 minus 27, so nagiging 54 plus 3 ay 57 dahil ang 27 naging 30. Kaya 57 minus 30 ay 27. Number 4, mapapansin mo na pareho lang ang naging sagot ng dalawang equation, subalit mas mabilis makuha ang pagkakaiba ng ikalawang equation gamit ang isip lamang. Tingnan natin muli, 54 minus 27 ay 27. Sa ikalawang equation ay 57 minus 30 ay 27 din. Sa gawain sa pagkatuto bilang 2, sagutan gamit ang iyong isip lamang. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Number 1, 33 minus 12 ay 21. Number 2, 88 minus 32 ay 56. Number 3, 70 minus 60 ay 10. Number 4, 12 minus 12 ay 0. At number 5, 76 minus 15 ay 61. Number 6, 45 minus 14 ay 31. Number 7, 95 minus 45 ay 50. At number 8, 56 minus 35 ay 21. Sa number 9, 76 minus 54 ay 22. At sa number 10, 98 minus 47 ay 51.
Laging tatandaan na sa pagbabawas ng bilang gamit ang isip lamang na walang regrouping, ibawas ang bilang by place value, alinman sa kanan, pakaliwa o kaliwa, pakanan. Sa pagbabawas naman ng bilang gamit ang isip lamang na may regrouping, i-add ang digit sa subtrahend para ito ay maging multiple of 10. Bawasin ang bilang. Subukan din natin gawin ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Pag-aralan ang survey ng mga mag-aaral mula sa ikatlong baitang hinggil sa paborito nilang prutas. Narito ang talaan, prutas at bilang. Sa mangga, 59, lansones, 37, rambutan, 42, at bayabas, 78. Sagutin sa isip ang sumusunod na tanong. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Number 1. Ilang mag-aaral ang mas gusto ang bayabas kaysa lansones? 78. May gusto ng bayabas minus 37, may gusto ng lansones equals 41 ang mas gusto. Number 2, gaano karami ang lamang ng mga mag-aaral na gusto ang rambutan kaysa lansones? 42, may gusto ng rambutan, 37, may gusto ng lansones, 42 minus 37 ay 5 o 5 ang mas gusto. Number 3, gaano karami ang lamang ng mga mag-aaral na nais ng bayabas kaysa mangga? 78, may gusto ng bayabas, 59, may gusto ng mangga, kaya 19 ang may mas gusto. Number 4, ilan sa mga mag-aaral ang mas gusto ang bayabas kaysa rambutan? 78, may gusto ng bayabas, 42, may gusto ng rambutan, kaya 78 minus 42 ay 36 ang mas gusto. Ngayon naman, tayo dumako sa ating pangalawang paksa at ito ay ang paglutas ng suliranin sa pagbabawas. Sa nakaraang taon, napag-aralan mo ang iba't ibang suliranin na may kinalaman sa pagbabawas. Ngayong taon, ipagpapatuloy mo ang pagtuklas sa mga suliranin na may kinalaman sa pagbabawas upang mas lalo kang maging sanay sa paglutas ng ganitong suliranin. Kaya naman sa aralin ito, ikaw ay inaasahang makalutas ng suliranin na ginagamitan ng pagbabawas o subtraction. Pag-aralan ng sitwasyon sa chart sa ibaba. Ang mga sumusunod ay produkto na binili ng magkakapatid gamit ang kanilang tig-1,000 piso o 1,000 pesos. Gamit ang impormasyon sa chart, alamin kung magkano ang magiging sukli ng bawat bata. Narito ang talaan, nina Ani, Ana at Ami, ang mga produktong sapatos, bag at payong, at ang mga presyo ng produkto na 425 para sa sapatos, 389 para sa bag at 135 pesos para naman sa payong. Ipinapakita din kung paano ibinabawas ang presyo nito sa kanilang tig-1,000 piso. Gamit ang mga hakbang sa paglutas ng suliranin, alamin kung ano ang hinahanap sa sitwasyon. Alamin ang word clue at gumamit ng angkop na operasyon. Sa number 1, hinahanap sa suliranin ang bawat sukli ng mga bata. Sa number 2, salitang sukli ang word clue. At sa number 3, subtraction ang operasyon na gagamitin. Ang sagot, ang sukli ni Ani ay 575 pesos. Ang sukli naman ni Ana ay 611 pesos at ang sukli ni Ami ay 865 pesos. Sa gawain sa pagkatuto bilang 2, sagutan ang suliranin gamit ang mga detalye sa chart. Sundin ang mga pamamaraan sa paglutas ng suliranin at ipakita ang solusyon. Isulat sa iyong kwaderno. Ito ang tala ng kinita ng 3 kantin sa isang linggo. Kantin A, 7,452.
Canteen B, 4,943 at Canteen C, 9,211. Ang tanong, magkano lahat ang kinita ng kantin sa isang linggo? Alamin ang word clue at gumamit ng angkop na operasyon. Number 1, syempre ang hinahanap sa suliranin ay ang halaga ng kinita ng kantin sa loob ng isang linggo. Pangalawa o number 2, salitang lahat ang word clue. At number 3, addition ang operasyon na gagamitin. Sa Canteen A, 7,452, Canteen B, 4,943, Canteen C, 9,211. Kapag ating pagsasamahin ang lahat ng bilang na ito ay may kabuuang halaga na 21,606 at ito ang kita ng kantin sa isang linggo. Sa paglutas ng mga suliraning routine na ginagamitan ng pagbabawas, basahin at unawaing mabuti muna ang sitwasyong inilalarawan. Alamin kung ano ang hinahanap, hanapin ang word clue upang malaman ang operasyong gagamitin at ipakita ang naging solusyon. Subukan natin gawin ngayon ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Isulat ang sagot sa mga suliranin sa inyong kwaderno. Number 1. Maraming alagang manok si Mang Tonyo. Ang mga ito ay nangitlog ng 1,483 itlog sa isang buong taon. Ilang itlog ang naipagbili ni Mang Tonyo kung ang natirang itlog sa kanya ay 729. Alamin ang word clue at gumamit ng angkop na operasyon. Sa number 1, hinahanap sa suliranin ang napagbilang itlog ni Mang Tonyo. Number 2, ang salitang napagbili ang word clue. At sa number 3, subtraction ang operasyon na gagamitin. 1,483, ito yung itlog sa buong taon. 729, ito yung itlog na natira. At ang 754 na sa kasagutan mula sa 1,483 minus 729 ay ang napagbili na itlog kay Mang Tonyo. Number 2, bumuo ng pinakamalaki at pinakamaliit na bilang gamit ang lahat ng digit na 4, 6, 1 at 2 at hanapin ang difference ng dalawang bilang. Ang mga bilang na 4, 6, 1 at 2 ay may pinakamalaking bilang gamit ang una ay 6, 4, 1 at 2 at 1. Kaya ito ay 6,421 ang pinakamalaki. Samantalang kapag naman tayo ay bubuo ng pinakamaliit na bilang dito, ang maunang bilang ay 1, 2, 4, at saka 6 o 1,246. Kaya kapag ating babawasin ang 1,246 sa 6,421 ay magiging ganito. 1 minus 6 cannot be, hindi maaari, kaya tayo manghihiram ng 1 sa katabi nitong 2. Kaya ang 2 ay magiging 1 at ang 1 natin na ibabawas, nababawasan ay magiging 11. Kaya 11 minus 6 ay 5. Ang 2 na naging 1 ay babawasan natin ng 4. Ngunit hindi rin maaari dahil mas malaki ang 4 sa 1, kaya manghihiram tayo ng 1 dito sa katabing 4. Kaya naman ang 4 na ito ay magiging 3. Dahil sa binawas nating 1, kaya ang 1 dito ay magiging 11. Kaya maaari na tayong magbawas ng 4 sa 11. 11 minus 4 ay 7. Kaya naman 3 minus 2 ay 1. At ang 6 minus 1 ay 5. Kaya ang ating sagot ay 5,175 ang difference ng dalawang bilang.
Ayan, sana may natutunan kayo sa aralin natin ito. Hanggang sa muli, ang ating sanggunian ay Mathematics 3, Quarter 1, Week 8, Bibo 4A, Learner's Material. Thank you for watching and God bless everyone.